Isinagawa na muli ang traslasyon o ang prosesyon ng Poong Itim na Nazareno matapos itong matigil ng 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic. Alamin natin ang update sa traslasyon mula kay Ryan Lesiges live. Ryan? Dito sa Quiapo Church habang patuloy din na isinasagawa ang banal na misa habang inaantay yung pagpasok na dito ng andas anumang oras mula ngayon. Kasabay nga ng paglapit ng andas ng Poong ng Itim na Nazareno dito sa Quiapo Church ay patuloy din ang pagdagsa ng mga deboto na nag-aabang sa mga daraanan ng andas maging dito sa mismong simbahan. Sa Tayaninia ng Manila Police District, pumapalo na sa halos kalahating milyon ang mga debotong nakiisa sa prosesyon. Pero inaasahan ng mga otoridad na tataas pa ito hanggang sa makapasok ang andas sa simbahan. Narito ang panayam natin kay Police Colonel Arnold Ibay, ang District Director ng Manila Police District. Yung klima, no? We do na inoobserbahan pa natin if the weather will hamper their interest in going or attending this procession. Kung yun ba ay makakaantala o makapigil sa pagpunta nila, ay malalaman natin habang tumatagal po yung traslasyon. Makikita natin yan sa dami ng tao. Sa kabila nito, Ninya, sabi ng MPD, nananatiling mapayapa ang traslasyon 2024. So far, simula nung December 30 na natin, Thanksgiving, dun sa 2 linggo natin generally peaceful, and we are hoping and praying na ganun pa rin po ang mangyayari until matapos itong procession natin. Pero Ninya, may mga mangilan-ngilan daw silang nagtatala na pasaway na nagtatangka na sumampa sa andas. Ngayon po ay Hindi naman po namin pwedeng arestuhin yung mga lumabag po dun sa panawagan natin na huwag umakyat po sa andas. Ngayon, ang naging mabuti lang doon, yung kapwa deboto na rin po nila, yung maihos ang sumasaway sa kanila para hindi na po nila sampahan yung andas. Pero meron pa rin po talagang hindi nakinig. Patuloy pa rin po, may naglalambitin pa rin po doon sa krus sa likod ng andas natin. Yon, umakyat na sa mahigit 30 ang nilapatan ng Paunang Lunas matapos mahimatay habang sumusunod sa andas. Dahil naman sa takbo ng andas, sabi ng MPD, maring mas mabilis ang magiging takbo ng prosesyon ngayon kung ikukumpara nitong mga nagdaang traslasyon. Well, siguro baka mas we estimate by baka 16 hours pa rin or even earlier kung masusunod yung pacing na takbo ng andas natin. Pero ang talagang real challenge dito yung pagbagal ay dito po sa masisikip na daan, dito po pagkanan po sa Fraternal, dyan po sa Vergara, Duque de Alba, Castillejos, saka Parnesio, Pago po Lumbas, at saka sa May Carcer. Doon po ang challenge kasi masisikip po ang daan. Ninya, yung mga lugar nga na nabanggit ni MPD Director, yun yung mga lugar na kanilang binabantayan dahil nga sa medyo masikip. At isa sa nagpapabagal ngayon sa takbo ng andas ay yung mga kabataan at yung ilang mga deboto na talagang nagpupumilit na makasampa. Dito sa labas ng Quiapo Church sa may bahagi ng Plaza Miranda, makikita mo dito sa aking likuran, tuloy-tuloy naman yung pagpasok ng mga deboto habang dito sa may bahagi ng Quezon Boulevard kung saan inaasahang dadaan din yung andas bago makapasok dito sa simbahan ay punong-puno na yan ng mga deboto. Yung iba dyan na Ninya ay talagang nagpalipas na ng gabi at dyan na inantay yung umaga hanggang sa mga oras na ito. Wala nang aalisan dyan. Naglagay na rin dyan ng malalaking screens, LED screens para yung mga hindi na nanaisin na pumasok dito sa Quiapo Church ay dyan na lamang papanoorin yung banal na misa. Bukod dyan, Ninya, ay meron ding inilagay na mga prayer stations along Quezon Boulevard para doon sa mga mananalangin habang inaantay yung pagdaan ng andas. Dito sa may bahagi ng Plaza Miranda ay naka-stay pa rin. Nandun pa rin yung 2 x-ray machines na inilagay kahapon at yung metal walk-through detector. At hanggang sa ngayon ay marami pa rin mga illegal na mga kagamitan tulad ng kutsilyo at iba pa ang nare-recover ng mga otoridad. Pero nananatili ang pahayag ng PNP na walang banta ng seguridad kaugnay sa traslasyon at nananatili itong mapayapa hanggang sa mga oras na ito. Ninya. Ryan, linawin lang natin so bawal sumampa sa andas. Tama ka dyan, Ninya. Yan yung mahigpit actually na paalala ng PNP, ng mga otoridad at ng mismong simbahan
para hindi na rin magulo at hindi na rin masaktan pa yung ilan sa mga deboto. Pero yung ilan sa ating mga nakausap kanina, Ninya, ay talagang inabangan, nagpumilit na talagang sumampa dahil yung kanilang rason dyan talagang panata nila, Ninya, at hindi daw makukumpleto yung kanilang pagsama sa traslasyon kung hindi sila makakasampa. Yung ibang resulta nabukulan, yung iba nagkaroon ng minor injuries sa kanilang katawan. Pero so far ang magandang balita dito, bagamat meron ng mga naitalang mga nabigyan ng paunang lunas, Ninya, wala pa namang seryosong nasasaktan dito sa traslasyon. Umaasa ang mga otoridad na magtutuloy-tuloy yan hanggang mamaya na matapos itong traslasyon at makapasok na yung andas dito sa simbahan. Along the roads, Ninya, yun sa mga dinadaanan ng andas ay merong mga field hospital dyan na mga nakaset up ang lokal na pamahalaan ng Maynila at yung ilan naman ay nakaset up ang mula sa Philippine Red Cross para yan tumulong agad na mabigyan ng paunang lunas ang mga masasaktan, masusugatan dito sa isinasagawang traslasyon. Ninya. Ryan, mga anong oras daw makakarating dyan ang andas? Well, Ninya, sa ating pagkikipag-usap sa Manila Police District at sa pamunuan na rin mismo ng Quiapo Church, nitong mga nagdaang traslasyon, inaabot yan ng 16 to 22 hours. Ang sabi kanina ng MPD, posibleng yung maging baseline ay nasa 16 hours dahil maganda yung simula niya ng takbo ng andas. Nagkaroon lang ng problema somewhere along dito sa may Ayala Bridge na nung nagpupumilit na yung ilan sa mga kabataan at ilang mga deboto na sumampa sa andas dahil nagpabagal yan doon sa takbo ng andas. Pero sinasabi nila na posibleng 16 hours, walang may bigay na definite time niya kasi tinitingnan nila yung flow ng andas along the way papunta dito kasi nga yun mga masisikip na mga daanan, yun yung tinitingnan ngayon na posibleng magpabagal. Ang ground estimate ng mga otoridad, sabi ng Quiapo Church, maaaring abutin daw ng 2 milyon kada oras. Pero yung mga tao kasi niya, come and go. Pag na oras na nakalapit na sa andas, nakahawak na sa lubid, pull out, takbo dito sa Quiapo Church, magdadasal at diretso na ang uwi sa kanilang mga tahanan. Ninya. So, Ryan, kung 16 hours ang tinataya na tagal ng prosesyon or ng traslasyon, mga anong oras estimate? Alam ko hindi pa sure, pero ano yung estimated time of arrival dyan? Kanina niya nakausap natin si MPD Director Ibay, Colonel Ibay, ang sabi niya, probably kung hindi magbabago ang phase ng takbo ngayon ng andas, before midnight, maaring makapasok na ito, makarating na dito sa Quiapo Church. Pero yan ay roughly estimate pa lang, tinitingnan pa nila ngayon. Ang isa pa kasi niya sa posibleng magpabagal daw, bukod doon sa dami ng tao, ay yung panahon dito kasi sa Quiapo Church niya medyo pabago-bago yung panahon, may mga pagkakataon na umaambon at ngayon medyo okay yung panahon, walang ambon, wala ding matinding init ng sikat ng araw, pero minsan ay umaambon at isa yan sa factor na tinitingnan ng mga otoridad sa magiging takbo at kung anong oras nga makakabalik dito sa loob ng Quiapo Church ang andas. Pero isa lang yung sigurado ngayon niya, mas mabilis ito kung ikukumpara sa naging takbo ng traslasyon nitong mga nagdaang taon. Ninya. Yes, mas organized nga ngayon. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat. Ryan Lesigues. Kumpara sa mga nakaraang traslasyon, mas mabilis ang usad ng andas ng itim na puong Nazareno nang magsimula ito kaninang umaga. Bagamat mabilis, masaya naman ang mga deboto na nakita nila ang milagrosong imahen. May report si Claysel Pardilla. Claysel? Bandang alas 10 ng umaga nang makarating ang puong itim na Nazareno dito sa Arlegui Street, hindi na napigilang sumamba ng ilang deboto sa andas ng Nazareno. Ang makikita nyo nga sa aking likuran ay ang kumpulan ng mga tao na nagviviva, sumasaludo at nagbibigay-pugay sa itim na Nazareno. Kung dati bago magpandemya, alas 8 na ng gabi nakakarating ang karosa sa kaling ito. Pero ngayong taon, gamit ang bagong andas, mas maaga itong nasilayan ng mga deboto. Baka sa kanilang mukha ang saya at galak na muling mabisita ng Nazareno na huli pang iprenosasyon sa kaling ito noong 2020.
mula Arlegui, kumana ng andas ang Nazareno sa Fraternal Street. Nakipot ang kalsada kaya kumpulan ang mga debotong pawis at puno ng putik ang paa. Pero hindi alintana ang pagod at dami ng tao. Mapakita lamang ang kanilang pagpupugay at pananampalataya sa itim na Nazareno. Nagkaroon ng bahagyang pagbabagal papasok sa maliliit na kalye ng Vergara, Duque de Alba at Castillejos. Marahil dahil na-miss ang ganitong religious event, kaya hindi na rin napigilan ng ilang deboto na sumampa sa karosa na nagdulot ng kaunting pagbagal. Mula roon ay kumanan ito hanggang makarating uli sa kalye ng Arlegui patungo ng Nepomuceno. Mabilis man, masaya ang mga debotong makita ang milagrosong imahen. Ramdam na ramdam din ang bayanihan dahil namahagi ng tubig at pagkain ang ilang residente na lumahok sa prosesyon. At sa mga oras nga na ito ay kitang-kita yung saya ng mga tao dito sa bahagi ng Arlegui Street. Excited sila dahil nakita uli yung Nazareno at talaga namang ramdam na ramdam yung nais nila na mabendisyonan, mabless mula doon sa andas ng Nazareno. At patuloy pa rin ang isinasagawang prosesyon sa mga oras na ito. At yan na muna ang latest mula rito sa kahabaan ng Arlegui. Clazel Pardilla para sa Bayan. Maraming salamat, Clazel Pardilla.